Ay nako mga pre, mga tol, mga kapatid, merong controversial na naman issue ngayon about sa interview ni Senator Bato kay Jessica Soho kung saan tila ba inamin niya ang isang bagay na nagpataas ng kilay ng mga Pilipino. Pag-usapan natin to mga tol. Alam nyo ba, ibang klase talaga minsan ng politika rito sa Pilipinas. Parang teleserye na kulang na lang may background music na dan 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 dan. Imagine mo mga tol 6 months absent, 6 na buwan, kalahating taon. Yung iba nga kapag 2 days absent sa trabaho may memo na agad Diba? Kapag ordinaryong empleyado ka, sir, bakit po kayo absent? Kapag senador, nagpapahinga lang po sa demokrasya, ganun ba yon? At eto pa mas malupit pagkatapos ng matagal na pagkawala, biglang papasok dahil may tawag. Ring ring. Hindi dahil may urgent na batas para sa taong bayan. Hindi dahil may krisis. Hindi dahil may emergency hearing tungkol sa mahal na mga bilihin. Kundi dahil kailangan daw ng dagdag atang boto para mapalitan ang liderato sa Senado. Ay! Parang basketball lang Pre, kulang tayo isa. Pasok ka muna. At syempre, maraming Pilipino ngayon ang napapaisip, teka lang, so kaya ka lang pumasok kasi may political mission? Hindi dahil may obligasyon ka sa taong bayan? Kasi yun ang masakit mga kapatid sa perception Hindi naman kasi simpleng barangay meeting ang Senado. Isa yan sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Binabayaran ng taong bayan, tax ng tao ang nagpapasweldo dyan sa mga yan. Hindi GCash contribution ng mga politiko. At alam nyo, doon talaga nagagalit minsan ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi habang ang tao gigising ng maaga, nakikipagsiksikan sa pagko-commute, nagtitiis ng traffic, namumroblema sa mga bills, yung ibang nasa gobyerno parang may optional attendance. Papasok kung gusto, a-absent kung gusto, no? At eto pa nakakatawa. Kapag election season lahat, handa akong magsilbi. Pagkatapos manalo, parang group project na nawawala ang groupmate. Tapos biglang lilitaw kapag may voting. Parang limited edition collectible. Pero seryosohan mga kapatid, delikado yung ganitong imahe para sa gobyerno natin. Kasi lalo tuloy iniisip ng tao, para ba talagang sabayan ang mga nangyayari o power game lang ng mga nasa taas? At aminin natin, yan talaga iniisip ngayon ng maraming Pilipino kasi ang dating tuloy, mas importante pa minsan ng political alliance kaysa consistent na serbisyo. At ito pa pinakamasakit, kapag ordinaryong empleyado ang umabsent ng matagal, tanggal sa trabaho. Kapag estudyante laging absent, bagsak. Kapag tao di nagbayad ng bills, putol ang serbisyo. Pwedeng kuryente, pwedeng tubig, pwedeng internet. Diba? Kapag di ka nagbayad, putol. Pero sa politika, minsan parang okay lang yan boss. Basta kailangan ka sa botohan. At hindi ko sinasabing bawal magkaroon ng political moves Normal yan sa politika mga tol. Pero sana kahit papano, ramdam pa rin ng tao na priority natin ang bayan. No? Panawagan lang po mga boss. Sana po ramdam namin na priority ninyo kami. Kasi ngayon ang tingin ng marami, parang mas mabilis pa gumalaw ang sistema kapag may political reshuffling kaysa kapag may problema ang ordinaryong Pilipino. Kapag taas presyo, mabagal. Kapag baha, mabagal. Kapag brownout, mabagal. Pero kapag usapang pwesto, ay wow, parang naka-fiber internet. Biruin mo, napakatagal absent. Isang tawag lang kasi kailangan bumoto, papasok isang araw, tapos absent ulit. Diba? At minsan kailangan din natin tanungin sarili natin bilang mamamayan. Masyado na ba nating ninonormalize ang ganitong klaseng politika? Yung tipong okay lang absent basta sikat. Okay lang walang paramdam basta kakampi natin. Okay lang questionable basta panalo team natin. Kasi kung tutuusin, hindi naman fan club ang Senado Trabaho yan mga tol Responsibilidad yan. Public service yan. At ang public service, hindi dapat parang guest appearance lang. At ito pinaka-importante, kahit anong kulay pa ng politika, kapag hindi ramdam ng tao yung serbisyo, magagalit talaga ang publiko.
Kasi ang gusto lang naman ng ordinaryong Pilipino, simple lang. Yung binabayaran nilang tax may kapalit na totoong trabaho. Hindi puro eksena sa politika. At kayo, ano sa tingin nyo? Valid lang ba yung dahilan? O mas lalo lang nitong pinapalakas ang duda ng publiko na mas priority minsan ang political interest kaysa interest ng taong bayan? Kung sa tingin ninyo mga tol, merong point itong sinasabi natin, huwag mong kalimutan i-share.